Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Good morning po sa bawat isa. Happy New Year! Maraming salamat sa Diyos at muli na naman tayong mag-aaral ng Kanyang salitang nagbibigay ng pagpapala sa umagang ito sa bagong taon 2025 dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Magbabasa po tayo ng salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomy chapter 16 verses 11 to 12. Ngunit bago tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Ama namin sa langit, samahan mo po kami sa patuloy na pagbubulay-bulay ng iyong salita upang maging gabay ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Nang sa gayon, kami ay hindi madaya ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong basahin ang Deuteronomy chapter 16 verses 11 to 12 hango sa magandang balita Biblia na may pamagat na The Joy of Pentecost. Sa verse 11, kasama ninyo sa pagdiriwang ang inyong sambahayan. Mga alipin, ang mga Levitang kasama ninyo, ang mga dayuhan, ang mga ulila, at ang mga babaeng balo. Ito'y gaganapin ninyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Verse 12, huwag ninyong kalimutang kayo'y naging alipin din sa Ehipto at sundin ninyong mabuti ang kanyang mga tuntunin. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Ang pagdiriwang na tinutukoy sa mga verses na ito ay bahagi ng mga tuntunin sa tatlong kapistahan ng buwan ng Abib sa kalendaryo ng mga Hudyo na nakasulat sa talata sa chapter 16. Ang kapistahan ng tinapay na walang libadura, kapistahan ng linggo, at kapistahan ng kubol ay mga tatlong kapistahan ng buwan ng Abib. Napag-aralan na natin ang naunang kapistahan, ang kapistahan ng tinapay na walang libadura. Ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay ang ikalawang kapistahan, ang pista ng mga linggo o Feast of Weeks, kung saan may mga nakalatag na tuntunin sa pagsasagawa ng pagdiriwang ng pista ng mga linggo. Ayon sa verses 11 at 12, ang Feast of Weeks o ang pista ng mga linggo ay nakatakdang pagdiriwang ay nadetalye ng Diyos kung sino-sino saang lugar dapat lamang ganapin ang mga pista ng mga linggo at bakit dapat ito ipagdiwang o alalahanin. Ito ay gagawin upang ipaalala sa mga Israelita ang kaligtasan at kalayaan na ginawa ni Yahweh sa kanila noon mula sa pagiging alipin sa Ehipto at patuloy nilang sundin ang anumang tuntunin, kautusan o tagbilin ni Yahweh. Sa patuloy na pagtuturo ng Diyos ng faithfulness and obedience, ay dapat din itong maituro sa susunod na salinlahi upang hindi nila malimutan kung paano naging tapat ng Diyos, gayon din ang pag-iingat ng Diyos sa kanila sa panahong iyon. Sa kasalukuyang panahon, ang kahalagahan ng mga pista ay patuloy na ipinapakita sa atin ng Diyos o yung tinatawag na progressive revelation. Bilang mananampalataya, hindi lamang paghahanda para magsaya o magkaroon ng recognition ng isang tao kung bakit nagbibigay ng pagdiriwang. Kung hindi higit mapagtuunan ng recognition kung sino o kanino nagsimula ang pasasalamat at pagdiriwang natin. Kung bakit mayroon tayong mga kapistahan na ipinagdiriwang. Sa malalim na dahilan, nalaman natin ito ay patungkol sa ating pasasalamat at pagsamba na rin dahil sa naranasang kaligtasan, kabutihan at pagmamahal sa atin ng Diyos. Marapat lamang na ibalik natin ang pasasalamat at pagdiriwang sa ating Panginoon. Nakalulugod na ang gawain natin na pagsamba tuwing linggo at sharing of bread ay isang pagdiriwang ng patuloy nating pag-alaala sa katapatan ni Jesus sa bawat isa sa atin at marapat na patuloy na makinig at sumunod sa kanyang mga salita. Siguro nga po, dapat natin i-practice palagi ang pagiging grateful at mapagpasalamat sa ating Panginoon. May okasyon man o wala dahil siya ay laging tapat sa atin.
Maraming salamat po sa pakikinig sa ating mensahe ngayong umaga at tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang ito. Patuloy kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng mga biyaya na mayroon kami. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po si Elder Sally Rios ng CRC Makati. Muli kitang inaanyayahan bukas sa ganap na 5:30 na umaga at samahan kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong ibahagi o i-share sa inyong pamilya at kakilala upang makaranas din sila ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain po ang bawat isa.